Okay, hello po mga kababayan ko. Ngayon po pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla at ang Chacha. Okay? Alam po natin na ang talagang may panukala or may hawak ang komite na may hawak dito sa charter change ay si Robin Padilla po. 'Di ba? Ito ay ang kanyang baby project. Ang charter change. Pero alam po natin na kailangan sanang maintindihan din ni Robin Padilla na itong charter change, pagpapalit ng konstitusyon, ay hindi po ito basta-basta. Alam po yan ng mga senador, ng ibang senador. Alam po yan ng mga matatalinong Pilipino na itong pagpapalit ng saligang batas ay hindi po yan dapat ipinapahawak sa kung sino lang. Real talk lang po. Hindi po ito sa pang-insulto ng kung sino man. Tingnan nyo yung 1987 Constitution. Sino ba yung mga authors nito? Hindi lang po basta mga intelihenteng abogado, kundi talagang marunong, may alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Constitution. Ngayon, noong ito ay nilalakad ni Robin Padilla dyan sa Senado, ibig sabihin kanya na pong inuumpisahan yung pagpapanukala na palitan ng saligang batas, ay hindi po ito pinansin ng kanyang mga kasamahang senador. Hanggang sa, since walang nagsuporta, pinabayaan na lang ni Robin. Wala na. Although talagang medyo pinapangarap talaga niya, yun ang kanyang kumbaga bucket list ng kanyang political career. Siyempre nga naman, he will go down in history kung nangyari yun. Ano kaya, bakit kaya hindi sinuportahan ng mga kasamahang senador, ano? Dahil kaya yung ibang mga senador natatakot na ito naman talaga ay hindi dapat ipagkatiwala sa isang hindi abogado, lalo pa sa isang kagaya ni Robin. Anong ibig ko sabihin na kagaya ni Robin? Bakit? Hindi ba natin alam? Kayo mga kababayan, hindi nyo ba alam kung ano ang level ng intellect ni Robin Padilla? Or hindi kaya na-insecure yung ibang mga senador na kumbaga nako, ano ba ito? Para naman ako nangiintriga nito. Hindi, kumakati na naman yung utak ko. Hindi kaya nasa isip ng mga senador na kapag ito ay sinuportahan nila at pumasa, o di ang nasa top bill, kumbaga sa pelikula, top billing, si Robin. Hindi sa kung sinong mas di Campanilla na lawyer-senator. Marami namang mga lawyers dyan. Sino ang mga lawyers dyan? Si Chis Escudero, si Coco Pimentel, si Pia, magkapatid na Cayetano, si Sani Angara. Sino pa? Si Tolentino. Maraming lawyers dyan. Bakit nga naman pahawakan kay Robin? Dahil ba talagang si Robin po ang pumili doon sa komite ng Constitutional Reforms and Amendments? Siya po talaga, siya ang may gusto na talagang kinuha niya itong pilit dahil yun nga po ang objective niya kung bakit siya tumakbong senador, na gusto daw niya mapalitan ang konstitusyon
ang government, ang type of government natin na maging tayong federal. Or baka naman kaya hindi ito sinuportahan ng mga senador dahil alam nila na hindi po bagay sa atin ang federalism. Kahit na ako man, hindi ako agree na tayo ay maging federal. Kasi nga, yung mga iba-ibang regions, iba-ibang mga probinsya, ay iba-iba naman ang mga status, iba-ibang mga kalagayan ng kanilang ekonomiya, yung mga available resources. Kung magkakaganon mapag-iiwanan kasi yung mga mahihirap na probinsya. Mamamayagpag yung mayayaman. At ang isang delikado nga po dyan, isang dangerous dito sa federalism, ay siguro sa tingin ko lang mas lalong lalala. Lalong lalala po ang kalagayan ng lipunan natin. Dahil mas lalong mamamayagpag yung mga magiging tayong parang feudalism. Yung mga warlords dyan, yung mga local lords, forever na sila dyan, mamamayagpag. Mas lalong magiging delikado. Hindi na sila mapapalitan. Nangyayari na nga ngayon na presidential pa tayo. Dinadaan pa sa eleksyon. Nangyayari pa na kung sino ang mayaman, sino ang sikat, sino ang makapangyarihan. Sila na lang lagi. Mas lalo pa yun. Kumbaga kanya-kanya may kanya-kanyang yung mga probinsya, may kanya-kanyang government. O di may kanya-kanya ring mga police force. May mga sariling army na siguro. So mas delikado. Ngayon po na yung charter change ay binubuhay muli. At ito na nga po, since nagkakaroon ng kaguluhan dahil dito sa People's Initiative na may mga grupong nagrereklamo ng mga, alam naman natin, na mga nai-insecure yan, naiinggit, na baka mawala sila sa pwesto or whatever, kung anong kinakatakot nila. So ngayon, napagdesisyonan ng Pangulo natin na i-endorso na lang sa Senado ang pagbabalangkas nito at pagdidesisyon. Na kung tutuusin, since ito ang baby project ni Robin Padilla, marapat lamang na siya yung humawak. Nagkataon, wala siya dito. Yan kasi, bakit? Parang nasa Europe parang nagbabakasyon. Pwede ba yun? Na, ano yun? Legal ba yung bakasyon niya? Extended Christmas vacation ba yun? Akala ko, sabay-sabay silang nagbakasyon. Bakit si Robin naiwan na nagbakasyon? Extended? Yan tuloy. Ngayon na wala siya dito, o di, napag-usapan, napagdesisyonan, pinagdesisyonan ni Senate President na hindi na pahahawakan kay Robin. Gagawa sila ng subcommittee, pero na subcommittee na siya talagang mamamahala sa pag-aayos ng mga amendments, yung pagsasaayos, pagre-revise nitong constitution natin. Pero hindi na si Robin ang leader. Bakit? Narinig niyo yung sinabi ni Senate President Migsubiri na kailangan ang maghahawak ng subcommittee na ito, kailangan abogado. Na according to some, may mga nagsabi na mga ibang mga vloggers na nagsabi na kinawawa daw si Robin Padilla. Kinawawa, binastos, na kesyo hindi si Robin ang pinahawak nitong subcommittee na ito.
Alam nyo, para sa akin po, hindi yun pangbabastos. Well, sa iba siguro, well, kanya-kanya tayong opinion, maaari nga na nabastos. Dahil wala siya rito eh. Wala siya nung ginawa itong desisyon na ito. At hindi sa kanya pinahawakan. Dahil, sa totoo lang naman po mga kababayan, come to think of it, tama din naman po ang naging desisyon ng Senado na pahawakan ito sa isang abogado. Dapat lang. Dahil maselan ito. Ang may alam dyan, ang may expertise dyan, ay isang abogado. Pwede namang gawing vice chairman na lang si Robin Padilla. Pero hindi talaga siya dapat ang mamumuno. Paano niya pamumunuan yan? Hindi nga siya makapag-English. Siyempre, English yan. At saka nga, hindi nga marunong si Robin Padilla ng parliamentary rules, procedure. Baka maging comedy na naman yan eh. O dadaanin na naman niya sa init ng ulo, pasigaw-sigaw eh. Diba? Hindi po, para sa akin, hindi yun pang-iinsulto. Bakit ka naman ma-insulto kung ang ginawang ito para sa ikabubuti ng lahat? Ikabubuti para sa bansa. Doon na lang po dapat titingin kung sino ang ultimate na magbe-benefit nitong move na ito para sa bayan. So, kapag para sa bayan, we have to accept kahit na ito ay makakainsulto sa atin. Yung makakaramdam po ng pagkainsulto ay yung mayabang at selfish. Dapat marunong tayong tumanggap. Kapag hindi uukol, hindi yan bubukol. Pag hindi para sa atin, hindi para sa atin. Hindi para sa iyo, Robin Padilla, hindi yan para sa iyo. Pinagbigyan ka lang nun eh ng mga senador na ikaw ang mamuno dahil makulit ka eh. Nangungulit ka na kesyo ikaw dapat ang maging chairman ng Committee on Constitutional Reforms kasi ikaw yung number 1 na senador. Ikaw yung top notcher. Ano naman? Ano naman ang connection doon? Kung nag-top notcher ka o number 12 ka? Ang pinag-uusapan po kasi doon mga kababayan, yung mental ability. Oo nga, nag-research ka nag-ikot ka sa buong Pilipinas. Oo nga, maalam ka. May alam ka naman sa federalismo lang naman ang alam mo. Kung papaano tatakbo ang federalismo. Ito hindi lang ako minsan bumibigwas pa ganun. Pero sa pamumuno, sa mga plenary sessions, di ba hindi naman siya marunong? Sana, dapat tanggapin na lang. Hindi yung, napanood ko yung video niya na mayroong yung nagparating siya ng, post yata niya yun eh. Galit siya eh. Na feel niya talagang na-insulto siya. Na bakit na-bypass. Binaypass siya ng mga kasamahan niya. Alam mo, Robin, kung talagang ikaw ay para sa bayan, matuto kang tumanggap. Matuto kang ilagay ang sarili mo sa dapat mong kalagyan. Hindi ka bagay. Ako na nagsasabi, hindi ka bagay. Hindi mo kaya ang mamuno dyan sa komite. Kailangan talaga abogado. Kapag tataka nga, siguro ko kung natuloy yan na pumasa yung federalism na yan, tapos naisulat sa history books na
Isang Robin Padilla na artista na hindi naman abogado, siyang nakapagpabago ng konstitusyon. Malaking insulto naman po yon sa mga kasamahan niyang abogado dyan sa Senado. Bakit sa kanya lang yung pahawakan? Hindi natin siya minamaliit, pero doon lang po tayo sa reality. Limitado ang kaalaman ni Robin Padilla. Tingnan nyo na lang kapag yan dyan sa, kapag may session, ano pinagagagawa niyan? Manood tayo, manood kayo yung mga makarobin dyan. Panoorin nyo siya kung papaano siya mag-behave dyan sa Senado. Diba? Kaya Robin, tanggapin mo. Huwag kang feeling victim na para kang inapi. Napagbigyan ka na. 'Di ba ibinigay sa iyo yung komite. Pero ano nangyari? 'Di ba wala? Siguro hindi ka marunong. Hindi mo nagawa na kumbinsihin sila. Oh, ganun yun. Kaya, bakit kasi hindi na lang ibang komite ang pamunuan mo? Yung bagay sa iyo. Kaya mo. Ano kaya yun? Okay mga kababayan, ito lang po. Hanggang dito na lamang. Hindi natin iniinsulto si Robin Padilla. Kung di gusto lang natin na ilagay ang mga bagay-bagay sa dapat kalagyan. Mga tao na dapat ilagay sa dapat kalagyan. Yun lang. Tama hindi. Okay. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayong muli. Okay? Bye! Double peace!